sarap mag-ride. Woohoo! Kinilabutan ako, ang ganda talaga, grabe. Iba yung bundok eh, no? Kulay blue eh, oh. Ayun, ang ganda. Ayun oh, kay DB160 natin. Wala na ang preno. Matodis na ba to? Kakaiba yung feeling dito, guys. Parang alam niyo yung kapag napasukan kayo ng tubig sa tenga, ganun yung feeling. Thank you po. Thank you, sir. Kailangan na gamitan ng hazard, guys, kasi hindi na makita yung daan. Ganda ng ano, guys, oh. Bangis. Time check, 8:42 ng umaga, guys. So Saturday ngayon, May 2, 2026. So ito na yung second part, guys, ng Sagada ride namin. Pinakaunang destination namin, syempre, iikot kami ng Sagada, tapos bababa kami, guys, ng Tinok. Yung unfinished business namin last time, ngayon na namin yun itutuloy, and hopefully sana hindi umulan bago kami bumaba ng Baguio. So yun, samahan nyo kami, guys. Sabay-sabay natin saksihan kung ano itsura talaga ng highest point of the Philippines. Alright, let's G. We are here now, guys, in Sagada. Sa bali dito, dadaanan lang namin to, kasi ang mga pasyalan dito kailangan nyo mag-spend ng oras, at saka laging madaling araw ang puntahan sa mga tourist attraction dito. Konti lang yung oras natin para maggala, at saka wala tayong time para sa ganong activity. Bali dadaanan lang namin to para makita namin kung ano talagang nasa loob ng Sagada at kung anong itsura ng Sagada. Tapos ayun, rerekta na kami ng Baguio. Bababa pa ba tayo dyan? Hindi na, eh, no? Wala na, ikot na tayo. Tara natin. Hindi na. Alam ko kapag dyan magbabayad yung mga magtutur lang. Hindi naman tayo magtutur, alis na rin tayo. Ayun, may mga bilihan dito, may mga baratilyo. Ayos, ah. Pero paano pa kung bumalik yung price ng gas? Mas marami sigurong tao dito. Mga tindang gulay dito, angkatan dito, guys, oh. Kung kasama ko si Jolo at saka si Laika, yung girlfriend niya, tiyak marami silang hahakutin dito. Hanap lang tayo ng pantay na daan, tapos mag-check ako ng map. Papunta na ng Tinok. Oo, papunta na ng Tinok. So bali ang unang destination natin is yung Arc. Dadaanan lang natin yung Sagada Arc. Pababa na tayo ng ano, Tinok sa Bugias. Yan. Okay, nasa tamang ano tayo, sa tamang daan. Ang sarap mag-ride. Woohoo! Oo. Oo nga, no. Okay na tayo lang. Pag may mga makasama tayong ganyan pagdating ng araw, okay lang din. Boom! Alvin! Wow! Boom! Ang ganda! Ay, yung isang wow, Bin, oh. Yan yung isang wow, guys. Pero wala na kaming time para... Oo, ito yung baliktad na bahay. Picture tayo dyan, Bing, gusto nyo? Balik tayo. Sige, wag na. Iba yung bundok, eh, no? Kulay blue, eh, oh. Sa wallpaper lang yan ng Windows ko nakikita, eh. Pero tignan nyo naman, nabaybay na namin.
Sayang guys, di kami nakababa dun sa Isang Wow. Ang ganda ng spot dun. Wala na kasi kami time. Medyo tataliwas pa kami dun sa daanan. Kasi pupunta nga kami ng Tinok. Talagang sasadyain namin. Oras kasi ang pinakamahalaga. Ganda guys oh. Wow. Daan yan guys, dito sa Sagada, paakyat. Pabalik na kami guys eh. Pababa na pala. Ang ganda oh. Grabe. Ito ba yung pinaka-arc? Hindi ko alam ah. Tignan ko muna. Arc ba yan, Bin? Oo. Wala, hindi pa tapos guys yung arc. So hindi na kami bababa dyan. Rekta na kami ng Tinok. Tama yun, nakapag-save kami ng counting time. So ayun na yung Sagada arc. Ginagawa pa. Siguro next time pag daan namin dyan, maganda na yan. Tapos nga pala, meron na akong in-upload guys na part 1 itong video namin. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo kung ano yung mga pinagdaanan namin papunta dun sa inn na pinagrentahan namin, kung saan kami nag-stay ng one night. Tsaka yung mga nadaanan namin dito sa Sagada syempre. So kahit dun pala tayo sa kabila dumaan no, Lusong pa rin pala. Pero ang kagandahan lang ng Lusong dito guys, diretsuhan. Hindi siya katulad doon, siko-siko. Yun kasi yung medyo risky dun guys, kasi bulagaan dun eh. And para sa amin pala guys, yung Tarik dito sa Sagada at saka sa Baguio, mga nadaanan na namin, nakakatakot lang, pero in actual kaya naman talaga. Grabe kahapon, dadasal na lang ako eh. Malakas na ulan. Kung ambon yun okay pa eh, maintindihan ko pa eh. Tapos Tarik ang aakyatin nyo. Ano ang lakas na ng agos ng baha. Ano iisipin mo nun? Tapos taga Cavite ka pa, pumunta ka lang rito para mag nature trip. Hindi ka madasalin, mapapadasal ka talaga. Pansamantala muna kami huminto dito sa pinaka-sign na to. Tapos dito na lang rin kami magbre-breakfast. Nandito kami sa Sabangan. So mga prices nila rito, it's around 150 to 250. Good for 2 packs na yun guys. Pwede pumasok dyan, Bin. Kala ko may bayad dyan. Pakita ko rin sa inyo guys. Ay yun, ang ganda. Oh ha. Panalo din. Ganda ng mga ano dito guys, yung mga scenery dito sa Sagada or dito sa Mountain Province talaga. Or kung nakita nyo doon sa may previous vlog ko or part 1 itong mismong Sagada ride namin, ang ganda ng mga tanawin kahit pababa kayo ng Sagada or papunta kayo ng Sagada. Blue Mountains talaga makikita nyo dahil sa kakaiba. Ano ba nakapaakat eh? Ito yung mini ano nila rito, parang kainan. Dito kami kakain guys. 2 table lang. Waiting na lang, tapos food trip, then sibat. Ito yung order namin dito guys. Sisig, tapos butter chicken. Kasi parang dito butter chicken, parang ano siya. Ang tawag dito? Parang buffalo wings. Panalo guys, panalo yung lasa nila. Tsaka itong sisig medyo magulay, pero okay lang din. Masarap naman. Fresh naman ang gulay dito. Bakbakan na. Tuloy na natin yung Tinok journey natin. Aray kong init. Una na kami Bin ah. Ang init ng inuupuan namin. Ano daw?
Ay, may guho dito, Bin. Dahan-dahan. Ay! Napakan ko pa yung mga guho. Wala. Basta ganyan guys, mapanganib. Ayun, sumisirit yung mga tubig. Tsaka yung mga nakikita yung mga bato-bato sa kalsada, galing yan sa taas. Pula. Pagas muna kami dito guys, para di kami kapusin. Magkano isang litro nyo, sir? Pula 105. 105 daw, Bin. Huwag ka na dito magpagas kung ayaw mo. Pwede ka Gcash? Pagas ako 3 litro lang. Actually hindi ko alam kung 3 litro eh. O full tank ko na lang. Sana all. Baka kasi sumobra sa 3 litro, kaya full tank na lang din. Malapit na Tinok dito, sir? Malayo pa. Ayun kay DB 160 natin. Ano RT nyo, sir? Ano RT? Cavite. Ilan kayo? Dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Saan galing, sir? Sagada. Sagada di kami. Dumaan kami. Maligo, Biskaya. Nakabukas lang ito. Kanina pa kayo dito? Mga 15 minutes. 15 minutes. Saan natulog? Sa Igorot Inn. Sagada rin. Sagada rin. Tapos dito, Baguio. Kinabukasan na kami uwi. Sunday. Dyan kami sa Baguio. Sige Kap. 485. Wala lang akong Cavite, Kap eh. Pampanga. Thank you. Sige Kap, salamat Kap. Drive safe. Yun guys, encounter pa tayo ng kagrupo natin, ka-community namin sa ADB 160 Pampanga. RT naman sila. So galing rin silang Sagada, papunta rin sila ng highest point ngayon, tapos bukas pa ata din sila uuwi. So yun, kay Cap Edwin ng Pampanga RT, shoutout sa'yo. Dun sa pinsan niya hindi ko na natanong eh, pero shoutout sa inyo, ride safe sa atin. Shoutout. Regional talagang community namin. Time check guys, 12:05 ng hapon. Nandito na kami ngayon sa Bugias, kaunti na lang. Patinok na. Dami ko na yung mabaho. Oo, dito sa Bugias guys, or pag paakyat kayo ng Atok, merong mga part dito na basta mabaho yung amoy eh. Hindi ko alam kung espalto yun na niluluto. Tara tagos. Ito maluwag dito, Bin, walang kasalubong, pwede kang overtake. Kung meron man kasalubong, ay pucha ina, lalim pala nun ha. Ingat ka dun, Bin. Hindi, dyan sa gitna. Baka tumalbog si ate. Ba't ganun yung hams nila papasok? Nakatanim, hindi nakalabas. Ito na yung lubakan. Dahan lang. Nakaligtas nga kami dito guys kanina. Babalik pa pala. Matulis na ba to? Uy. Okay lang sana kung mataas yung natin, Bin, no? Ground clearance, no? Kaya mababa. Kaya kailangan slow down ka lang. Huwag mo nakit ba itong naganda? Ito kayang tabasin. Baka tumalbog naman. Oo. Mabigat pa ka si EJ. Dito tayo. Uy, matulis yung bato na yun. Uy. Okay, nakalagpas na.
Ayan no, Tinok 33 kilometers. Karatula, no? Oo, makikita mo dyan. Dito. Buti napansin namin guys. Nakalagpas na kami dun sa lubak bago namin napansin na hindi na pala namin tumadadaanan. Pero dahil almost 20 minutes lang naman yung nawala, hindi pa rin nun mapapatay ang kagustuhan namin na madaanan na yung Tinok o yung highest point. Grabe pala dito guys, pag nakaliko na kayo ng Patinok, bababa talaga kayo simula dun sa pinakataas, tsaka puro lusong. Kaya kailangan medyo magaling kayo sa pag-timing ng paggamit ng brake. Hinahanap namin yung highest point, pero parang bakit pababa ng pababa? Dito tayo dito. Oo. Pero may nakita kami guys eh, naka ADB din ito, nasa likod namin. Nagtatanong din siya kung nasaan, tapos nagturo yung lokal, tinuro dito sa taas ng bundok. Wala nung siya. Highest point ba talaga to guys? Parang pababa kami ng pababa. Ayun. So ito guys, paakyat na kami. Pero grabe yung binabaan namin bago kami nakarating dito. Puro lusong talaga. So nasa 27 kilometers pa yung tatakbuhin. O baba na naman. Ano ba? Kailan ba tayo aangat? Oo, meron pa ako dito. Ayun guys, lobat na naman yung ano natin. Kapag mga ganitong special moment talaga, nalulobot yung GoPro. Puro paangat naman to guys ngayon, at saka puro tarik. Pero naka EJ naman yung X5, kaya makakapag-record kami ng paangat namin dito sa highest point. Grabe guys, puro paangat oh. Ang pagkakatanda ko dun sa mga video guys, yung lugar ng highest point, medyo maano dun eh, malumot yung mga puno. So ibig sabihin, hindi nawawala yung fog dun. So may possibility baka dun sa taas na yon, hindi ko alam. Pero let's see kung aabot kami dun, kung yun talaga yung pinaka highest point. 5.1 kilometer guys, ilang minutes na lang, 10 minutes nandun na kami sa highest point. Nalagpasan mo na Bin? Nice, nice. Eto na, matatapos na namin ang unfinished business. Yuhuu! Sa wakas. Kanina maliligaw pa kami. Ay, hindi pala maliligaw, nalampasan. Pero almost 20 minutes ngayon na wala kanina. Pero hindi ibig sabihin nun hindi namin to itutuloy. Tuloy na tuloy to boy. This is it. Mamaya mo na si EJ pag videoin. Tayo nga, mayroon pa silang ano dito, mayroon pa ding gas station. Oo, pero tiyak mahal ng gas dyan. Pero hindi rin naman yan para sa mga nagra-rides lang dito, para din yan dun sa mga makinarya na ginagamit nila. Eto na guys, 2.8 kilometers. Parang naaano yung tenga ko Bin. Mataas tayo. Nasa mataas tayo no. Kakaiba yung feeling dito guys. Parang alam niyo yung kapag napasukan kayo ng tubig sa tenga, ganun yung feeling. Hindi ko alam dahil nasa mataas kami na lugar, hindi ko alam. Pero parang kasi kapag sa eroplano, kapag nagte-take off yung eroplano, ganun din yung pakiramdam. Ganun din dito guys. Ang taas oh. Go ADB! Nakatodo na pala ako na ito. Nakatodo na yung silinyador ko guys. Ang lamig! Ang lamig dito guys. 2:27 PM. Ang lamig Bin. Grabe. Ito na yun guys.
270 meters. Ito na, nandito na yung pinaka signage na ito na yung highest point. Okay, touchdown guys. So ayun na guys, oh, yung iba oh, na nandito. Oh, mukhang ito yung taga Pampanga. Pampanga RT ah. Wake up. Ha? Wala, ilan lang tayo. Dito na muna ako. Ay puta, nandito nga sila Bin. Oo, kakarating lang nila. Lumagpas kami ng ano? Nalagpasan namin to. Paatok kami kanina. Oo. Nakalagpas na kami doon sa may ano, sa may rough road. Tapos doon namin napansin na mali na. Kaya bumalik kami. Eh sayang, nandito na eh. Binalikan namin. Na-late din pala kayo ha. Ayun guys, nakasama pa natin dito yung mga taga Pampanga RT. Yun rin, nagkita-kita din kami rito. Tapos lumagpas din sila, katulad namin. Okay, tagumpay ng plano. Nakarating na din kami dito. So yun, picture muna kami guys. As bababa na kami ng Atok at saka Baguio. Touchdown, very good. Worth it. Ang lamig dito. So yun guys, kakatapos lang namin mag picture dito. Almost 1 hour din kami. Tapos nasalubong natin yung grupo ng Laang Kawal Riders. So mga big bike sila. Picture din kami kanina. Pinicturean nila kami, pinicturean din namin sila. So mauna na kami. Kasi ito mga naka big bike naman, kayang-kaya nila yan. So ingat po kayo, ingat po kayo. Laang Kawal Riders yan. Thank you po. Thank you sir. Yun guys, mambaut na kami. Yan. So yun, pababa na kami. Ngayon pabalik na kami guys ng Bugias. Tatahakin na namin yung naudlot kanina na dinaanan namin. Dahil pababa na kami ng Baguio. Base dito 3 hours and 36 minutes, 6:42 PM ang time of arrival namin, ang estimated time of arrival. So 102 kilometers yung tatakbuhin pa namin. And hopefully God bless us and guide us as well, na hindi kami abutan ng ulan sa daan. So yun, tuloy-tuloy na to guys. Good luck sa amin. Sa wakas, na-unlock na rin namin ang Tinok. Very good. So dito guys, mukhang dito kailangan ano dito, ang laro mo ng preno. Hindi yung nakababad ka, bibitaw-bitaw ka rin. Dito parang hindi na po pwede yung engine brake lang. Kasi talagang lusong, puro lusong. Hindi ko makapasan. Oo. Ayan, ganito engine brake kaya. Ganda no. May videographer ako dito, yung ate ko. Tapos doon sa kabila naman, kanina sila EJ naman nagbibideo. Para talagang recorded yung mga nangyayari ngayon. At saka meron kami babalik-balikan at papanoorin kapag nalolongkot kami sa buhay. Ibig sabihin, pag walang magawa sa gabi. Ang ganda rito guys oh. Yan. Yan oh. Walang signal. Tarik oh. Guys, napakaganda oh. Kaya pala pinaulan ni Lord para makita niya tong current na nakikita namin. Pinapakita niya yung kagandahan ng Sea of Clouds. Yung Sea of Clouds kasi kaninang umaga guys, ano eh, scattered eh. Hindi Sea of Clouds eh. Na-scam kami ni ate eh. Ayan oh.
Ayan guys, sea of clouds. By the way guys, 4:41 PM Bugias. Bali yung ganitong feeling, kung naaalala nyo or kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, yung ganito is sa Infanta. Pag umuwi kami ng hapon, galing kami ng swimming sa mga falls doon, gantong ganto yun hapon. Tapos yung huling sunset or magsa sunset na, tapos yung tama ng sinag ng araw sa mga halaman, ayan para siyang kumikislap. Ang galing. Na-amaze ako sa mga ganitong klaseng pangyayari. Hahay! Solid. Yun yung last video ko dun about sa Baguio. Dito kami huminto nun guys. Diyan na dyan. Hanggang dyan lang kami. Kasi grabe yung pinagdaanan namin dun. Sobrang pagi. Tapos walang tigil yung ulan. So hanggang dun lang. Tapos ang target namin is Tinok. Tapos kung tinuloy pala natin yun Bin, ulan-ulan pa talagang Malayo-layo pa. tsaka nakakatakot yun Bin, kasi pababa Iba pala talaga. Ang layo pa to. Oo. Ngayon lang namin na-realize guys na yung last time na decision namin na hindi na tumuloy, napaka-effective nun. Kasi kung nakita nyo yung mga pinagdaanan namin from Tinok, yung mga kalsada, rough road, super tarik, isipin nyo na lang umuulan nun, walang tigil. Ngayon ang itinakda. Ngayon ang mga makikita naman dito guys, kasi papunta na to ng Atok, magaganda yung mga dito, tanawin. Talagang siya, balot siya ng forest. Nung last time kasi puro hamog. Wala pa akong nun guys, wala pa akong matinong external mic, at saka wala pang etong tawag dito, wala pa akong media mode nun guys, kaya hindi ako makapag-record, kaya hindi namin na-record yun. Ngayon na perfect ko na, meron na lahat. Bibilis kita nyo yan. Ayan guys, kita nyo, nabutan nyo yan. Oo, last time nung pumunta kami dito, wala kaming ganyan na nakikita, puro pag. Talagang wala, zero talaga. Dito kami huminto no, nagpicture na lang kasi nasa uwi kami. Ayan guys, nakikita nyo. So kailangan meron talaga kayong map. Kailangan na gamitan ng hazard guys, kasi hindi na makita yung daan. So isa lang yan, ibig sabihin nasa Atok na kami. Wala na, hindi pa rin namin makikita yung second highest point, yung old highest point. Dito yun guys sa Atok. Nakapagpalit na ulit ng battery. Tapos naka pre sunset pa rito guys, sa ibabaw ng Atok Benguet. Sakay natin, go. So 40 kilometers na lang, 1 hour and 27 minutes. Game. Ganda ng guys bangis. More than 1 hour na lang, hindi na lalagpas ng 2 hours pa. Less than 2 hours andun na kami sa Transcend. Na-charge ko na din yung navigation natin, itong B-line. So yun guys, tuloy-tuloy lang ulit. Ang galing na ito guys dito sa may Atok. Tignan nyo yung mga nasa kalsada nila, yung parang cat's eye. Ayan, meron sila dito. So kapag ginabi kayo, meron kayong guide, so susundan nyo lang yan. Ang hirap na bumiyahe dito guys sa ganitong
madilim na. Tsaka mahirap na umu-overtake sa ganito. Kasi pag totaling wala na talagang araw, super dilim na dito. At nakita nyo naman walang mga light post. Itong mga reflectorized na lang yung makikita nyo. So hindi nyo na rin matatansya. Para sa akin parang nakakailang na medyo gumilid dito. Kasi pag lumagpas ka dyan sa pinaka reflectorized na yan, feeling nyo mahuhulog na kayo dun sa pinakabangin. Kaya dapat pasok lang kayo dito sa may mga liwanag na to. Malaki din tulong talaga nito sa kalsada, lalo na sa mga ganitong area. Nandito na kami ngayon sa Baguio. 7.9 kilometers na lang. So malapit-lapit na to. Ilang minuto na lang, 21 minutes. Nandun na kami sa Albergo Hotel, sa tutuluyan namin kung saan kami mag-i-stay in. Tumawag na nga yung mismong caretaker doon at saka yung owner. Tinatanong kung nasa na daw kami. Kasi 7:32 na guys, 7:32 PM, wala pa rin kami doon. Grabe yung Halsema Highway guys. Mahirap pala pa uwi doon, or mahirap palang pababa pag ganitong gabi na. Kasi yung mga truck nag-minor na. Malas kapag natapat sa maraming truck. Siguro mga lagpas 15 ata yung truck na nilagpasan namin. Tapos lagi silang magkakakampi, lagi silang tigtatatlo. So ayun, nakatakas na naman kami dun. Ngayon papunta na kami dun sa mismong tutuluyan natin. Ayun, Albergo, yan naman yung mismong hotel. So ngayon, tingnan natin. Yun ang hindi ko alam, pero pasukin muna natin to. Ay, tingnan natin kung paano dito. Wait lang. So yun guys, dito na kami sa may Albergo. Sige, message ko lang yung pinaka caretaker, or titignan ko, i-message ko sila dun sa may Airbnb para malaman namin kung saan kami magpa-parking. Guys, good morning. So bali last day na namin dito sa Baguio. Kaka-out lang namin dito sa Albergo Hotel Residences. So condo lang siya na nabuko sa Airbnb. Tapos ngayon preparing lang kami, naghahanap kami ng pwedeng galaan. Baka dito lang kami sa The Mansion or etong mismong Ride Park, etong nasa harapan namin. Target namin bumaba ng Manila is 3 PM. Dapat 3 PM nasa Kainon Road na kami. So yun, bali game na. Kaka-check out ko lang din. Tsaka hina ng signal dito, baka andar muna kami, hanap kami signal somewhere. Hindi rin namin ma-navigate kung saan yung parking dito. Game, umpisa ng bakbakan. Where's the parking? No dithering. No parking eh. Ayun, ito ata yung parking. Dito yata sa kaliwa. Pwesto lang kami. Ayun guys, dito lang ako nagparking. Nakita ko may mga motor eh. Baka dito nga ang tamang parkingan. So sasaglit lang kami dito guys, kasi may oras kaming hinahabol eh. Baka picture lang kami dyan. Doon na lang Bino.
So bali yun guys, pauwi na kami ngayon. Kakatapos lang namin dun sa The Mansion, tapos dito sa Ride Park, then kumain kami sa Grumpy Joe. So isa yun sa mga sikat na kainan dito. Natagalan lang kami sa dun sa order kasi maraming tao. Tapos sa pag-abang ng taxi, kasi trinay namin lakarin from The Mansion hanggang dun sa may Grumpy Joe. So 15 minutes walk, okay sana yon. Kaso ang problema, masyado palang lusong pababa ng area na yon. Kaya ang nangyari, nag-taxi kami pabalik. Tapos yun, matagal hintayan ng taxi. Siguro almost 20 minutes din kami naghintay ng taxi. So dapat ang plano namin strawberry farm pa kami sa La Trinidad, 30 minutes away dito. Kaso ang problema naman, naubusan na kami ng oras, 2:30 na. So baka gabihin kami sa pagbaba ng Cannon Road. Tapos bibili pa kami pasalubong. Pauwi na mga artista. Tapos na mag-unlock dito sa norte. Saan naman kaya ang sunod? Sana hindi tayo abutan ng ulan. Pero siguro pagbaba doon sa baba, wala na yan din. Uy! Mga pakaliwa. Pasok, pasok, pasok ng pasok. So bago umuwi, bili muna ng pasalubong. So dito to guys, sa way papuntang Cannon Road. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko. So yun guys, tuloy-tuloy na to. Bali ito na yung last part ng Sagada ride namin. Yun nga lang no, medyo malungkot lang ng bahagya, hindi natin nakasama yung mga ibang tropa na lagi kong kasama. Kap Jojo, Kap Perds, shoutout na lang sa inyo. Pati si Jolo nang inayang ako, sayang hindi siya nakasama. Favorite niya pa naman yung mga ganitong adventure. Pero nasabihan ko naman siya na sa susunod na lang, baka sa susunod sa it's either magsambales naman kami, or kung magno-norte pa rin, baka kay Apo Wangod dun sa saan ba yung bin? Yung Apo Wangod? Buskalan. Yeah, sa Buskalan. Tara bin, merong van sa likod. It's either paunahin muna natin siya or ano. I think hanggang dito na lang yung video natin. So if ever naging interesting tong video na to para sa inyo guys, please like, share and subscribe. And kung meron kayong mga katanungan, suggestion or any clarification, i-post nyo lang sa i-upload natin video para dito. 3:48 PM pababa kami ng Cannon Road. Talagang sinadya namin to para hindi namin maabutan yung traffic sa Valenzuela at Caloocan. Okay, salamat sa panonood guys, hanggang sa muli, paalam.